Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta po kayong lahat guys? And eto nga po, no, mag-greet muna tayo ng happy 80th birthday kay Tatay Digong. Grabe, buong mundo ang nayanig. Nayanig. At mas lalo nilang pinapasikat ang mga Duterte dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. O, di ba guys? Di ba? At ito guys, ang latest update ko sa inyo ngayon. Kahapon pa po ito nag-post si First Lady Araneta Marcos, kaya lang po ang mga netizens ay hindi pa rin naniniwala sa mga post na picture ni Madam Lisa sa kanyang Facebook page dahil nga po ang hinahanap nila ay yung magpa-press con, no, or mag-live. So, yun nga, no, nakauwi na nga daw talaga itong si FL Lisa sa Pilipinas. Kaya lang po itong mga netizens ay hinahanap nga po nila itong paa, no, mga paa ni FL Liza. Bakit daw di umano ito nawala? Ano ba naman yan, no? Grabe, grabe itong mga netizens, ano, ang galing po nila talagang mag-obserba na itong picture daw di umano ay edited. So, hindi natin alam, no, baka itong paa ni FL Liza, i-zoom nga natin, baka nakatago lang, no? Baka natakpan dito sa ilalim ng mesa, or baka nga ano, natakpan, pero itong mga netizens ay hindi pa rin naniniwala dahil nga po kahit may tukod daw yung table, ay imposible naman ni isang kahit daliri ng kanyang paa ay hindi makikita, or kahit yung leg man lang, no, isang leg niya ay hindi pa rin nakikita talaga nga naman. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, nalilito na rin ako. So, ang sabi din po sa post ni Optic Politics, sabi niya rito, kasi isa rin po siya sa nagtataka talaga at nagdududa na edited nga talaga daw di umano itong pic nito. Ang sabi, latest post grab from FB. First pic na saan ang mga binti at paa ni FL. Sa two picture, bakit dalawa lang si FL at katabi ang nakatingin sa presentation? Nagtatanong lamang po, baka mapatawag tayo nito. Oo nga naman, nagtatanong lang naman po ang mga netizens, no, kung nasaan nga ba ang mga paa or binti ni FL Lisa. Yun po ang pinagtataka nila. Kaya lang po, itong mga post ni FL Lisa na halata naman talagang edited, ay mag-ingat-ingat po tayo kasi baka ito ay isang trap lamang. So, ayun nga po, no, ang hamon nga po ng mga netizens na mag-live po, no, mag-live si Madam Lisa para matapos na itong mga pagdududa ng mga netizens, o di ba? So, ngayon baliktad. Ang Malacanang natuloy ang Malacanang patuloy ang naghahamon na magpapakita raw di umano kayo or tayo ng proof kung totoo nga bang edited itong picture na ito. Kami nga ang naghamon na mag-live, di ba? Pero ayon po kay Rogando Sasot, mag-iingat sa mga planted evidence sa kabila. Kasi marami daw ngayong nagsilabasan ng mga videos, ng mga fake, tapos pag sinasakyan ng mga DDS vlogger, ay ayun na nga, magkaroon na sila ng chance para kasuhan ang mga vloggers ng fake news at paninirang puri. So ito po yung post ni Rogando Sasot, kasi nakatanggap nga po siya ng video na hindi pa niya pinaparinig kung anong nilalaman nito. Pero may upload po siya kagabi, ipapakita ko ngayon na yung sa intro ay may pinarinig siya konti. Pero yung sa after 3 seconds at after 3 seconds until matapos yung video ay pinalakasan po niya yung audio para hindi malata kung ano yung sinasabi nung fake video na yon na tinanim nila, no? Tinatanim nila at kinakalat at sinisend kay Rogando para kung sakaling sakyan nila ito ay makasuhan po sila ng sedition. O, diba? So, ito yung post ni Buti na lang itong mga tagapagtanggol ng mga Duterte ay grabe, napakatalino at hindi basta-basta sinakyan yung mga fake na video na pinapadala sa kanila. Ito po yung post ni Rogando, sabi niya, alam nyo, isa sa sinasabi doon na tanim inciting sedition video na pinadala sa akin at kay Buljakan na nagmasid ako
Sa kakatawa. Sabi niya, eto, nararamdaman niyo ba kami pero hindi niyo kami makikita. Ano yung hangin pag-ibig utot? So, ito yung video guys, so ipapanood ko sa inyo guys yung video na pinapadala nga ni ng isang tao daw, anonymous, sa email ni SAS na naka pa, men in uniform pa sila. 'Di ba? Ito pakinggan natin. Nagkakaisang katipunan ng malayang pulisya ng Pilipinas. Kami ang O di nagre-representa. ba? O di ba hindi pinaparinig ni SAS sa mga netizens yung buong audio kasi mahirap na baka makasuhan sila, 'di ba? Kaya mag-iingat tayo ngayon sa mga tanim ebidensya kunyari, no? Kunyari may mga evidence kuno na ganyan na sisirain si Duterte, bla bla bla, bla or ito isang mga police men in uniform ay kumalas na or kumalas na sa admin na ito, yun pala utos nila yun para mapaniwala nila ang mga DDS at pag once na i-vlog natin yan or i-upload natin yan magkakaroon na sila ng chance para kasuhan ang mga vloggers, o di ba? So eto pa, gustong-gusto na talaga ni Maharlika na ilabas po yung sensitibong impormasyon patungkol kay Madam Lisa, pero ngayon hinay-hinay lang daw muna, di umano tayo. Huwag daw magmadali kasi sa Amerika daw ngayon ay pinapahunting daw po siya. May mga tauhan daw na pinadala doon para ipatsugi siya. Kaya sa ngayon ay hindi pa muna niya ipapalabas itong video na ito, itong sensitive information na ito patungkol kay Madam Lisa kasi nga hindi pa time. Pero mag-antay-antay lang tayo kasi ipapalabas daw talaga niya itong sensitibong impormasyon na ito patungkol kay Madam Lisa. So para sa hindi nakapanood, ito ipapanood ko muna sa inyo saglit yung sinabi ni Madam Maharlika patungkol kay First Lady. Ito yung video guys. Para lang ito sa hindi pa nakapanood. Wala. Pero wag kayong mag-alala. Lisa Tanas, alam mo meron akong pinaka-sensitive na information na natanggap few hours ago. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pero naikalat ko na sa mga dapat makaalam. Lisa Tanas, bangag. And one day malalaman ninyo. Okay? Kaya yung mga sensitive information na yan, naikalat na natin yan sa mga taong dapat makaalam. Very sensitive. Yun po yung sabi niya na may natanggap siyang sensitive information patungkol kay Madam Lisa. Siguro gusto pa niya i-confirm kung gaano katotoo ito. Baka mamaya tanim na naman ito, no? Tanim fake news. 'Di ba? Tapos mamaya mapasubo si Maharlika na ikalat ito, tapos yun pala sila lang din ang gumagawa, 'di ba? Kaya nag-iingat rin si Maharlika. Kailangan kasi ang gusto kasi ni Maharlika bago niya ilabas ito, kumpirmahin muna niya kung gaano ito katotoo, 'di ba? Kasi mahirap na, maraming naglabasan ngayon ng mga tanim ebidensya, mga fake video, fake picture tulad ng itong mga post sa wall ni FL Lisa, parang nananadya yata, no, na i-edit para pag-usapan po sila ng taong bayan. Kita mo umangat po yung followers ni Madam Lisa from 800k followers, naging 1 million followers na siya ngayon. Kaya congrats Madam Lisa, diba? So, ano po ang masasabi niyo sa video ito? Comment down below lang po.